What's up guys? Welcome back to my YouTube channel at kung first time mo pa lang po sa channel nito, mag-subscribe ka na po at i-click ang notification bell nang sa ganyan maging updated ka sa mga bawat upload ko na video. So for today's vlog guys, nakikita nyo na nandito ako ngayon sa may Baguio City at ito na yung day 2 ngayon na ako nag-intro. So sa vlog na ito, explore natin yung Baguio City. So titingnan natin kung ano yung mga mapupuntahan namin at syempre i-vlog na rin natin. So kung nanonood ka naman using my Facebook page, i-click mo na po yung follow para maging updated ka pa po sa mga i-upload ko na video sa my Facebook. So update guys, nandito pa lang kami ngayon sa may SM North. Gantay kami ng van namin papunta doon. Update ko na kayo mamaya pag dumating na kami ng mga 4 AM sa aming destination. Balito yung ibang kasama naming joiners guys, galing pa silang Batangas pero pinick up namin sila sa may MOA Seaside na. After nito, diretso na kami papuntang Baguio. Update guys, it's 12:36 AM. So nandito kami ngayon sa may Tim Hortons sa may NLEX. So nag-drop by muna kami para mag-CR, bili ng pagkain. So ayun, naantok na kami. May mga pagkain dito guys na pwedeng kainin habang nasa biyahe. Ayan. Siguro mga 12:30 or 12:20 alis na rin kami kaagad. Siguro mga 4 kami makakarating dun sa Baguio. Update na lang tayo ulit mamaya. Bye-bye. Sa wakas guys, nandito na kami sa may strawberry farm sa may Baguio. Bale, ito yung unang pinuntahan namin. Dating kami 5:30 sakto. Balik kakain kami dito ng agahan at pupuntahan na rin yung iba pang mga destination na pupuntahan namin. Wala dyan pag-box. So dito kami kakain guys sa Metorogi Stomach Loading Center. Saktong-sakto, walang laman yung stomach namin. Dito na lang kami kakain. Bali, ito yung ino-offer nilang pagkain guys. So, sobrang sarap. Bali, orderin namin yung beef tapa kasi parang masarap. Ay, doon ko sa may party. Sa may malaking strawberry. Ang lamig dito guys. Mas malamig pa yung temperature dito kaysa sa aircon ng ng sinakyan namin na van. So ayun na nga guys, nandito na ako sa may loob ng strawberry farm. So ayun, kwento ko muna bago kayo may makarating dito. Yung biyahe namin from my home ay 7 hours. So mga 2 hours papunta sa may, ano ba tawag doon? SM North. Tapos from SM North papunta dito mga 5 hours. Kaya sobrang nakakapagod yung upo namin sa may van. Tapos wala pa masyadong tulog. Bawi na lang kami mamayang gabi. Grabe gabi kami umalis kasi para diretso na. Bali nag-book kami guys sa may travel agency. So ito yung link na kanilang Facebook, sa description lang, tapos nasa screen yung logo ng kanilang Facebook page. Kung gusto nyo mag-book ng tour dito sa Baguio, mag-message na lang kayo sa kanilang Facebook page. So and baling 4 lang naman kami, tapos syempre 'di ba travel agency 'yun. Parang kino-combine na lang kami sa isang van. So 15 person kami dun sa loob.
syempre humihinto kami para makapag-CR, makabili ng pagkain ng makakakain kami. Para hindi rin nakakabagot yung pag-upo doon. So yun yung umuuso ko. Ayan. Ang laki. Kano yung orange? Orange po, bentahan mo siya. 130 po, isang kilo. Organic. Seedless. Wow. Then, ganitong kulay. May pre-taste sila guys, ang sarap. May 4 po tayo. Fresh na fresh. Isang galing tong Sagada. Sagada. Tikman niyo po yung ganito. Ano po yung mas re-recommend nyo? Ito po yung medicine sprouts po. Mas maganda po ito. 1 kilo. Ang saktong-sakto ah. Gusto ko lalaki din ng strawberry Yung dito. grapes po. Hindi na po kami kukuha. May Kuha pa pre-taste. ba? Meron po, sige po. Magte-taste lang kami. Okay lang. Kasi malayos. Opo, ito po. Sige. Hindi siya. Yung hindi. Makapagdating din sa Bulacan eh. Masarap po yan. Sarap guys. Parang gusto ko na lang dito tumira. Kaya punin nyo na ako. Nagpapapon ako sir eh. Pwede rin. Yan ang problema din eh. So, ito na yung pangalawang destination na pinunta namin guys ay Bell Church. So, malapit lang siya sa may strawberry farm. Yan ang ganda. So, parang ano siya, mala Chinese na simbahan. Tapos pala dito, tsaka sobrang ganda. Parang nasa China ka na. So, yung simbahan nandyan sa loob. Bawal mag-take ng picture tsaka bawal sombrero. Kaya dito na lang muna ako sa taas. Akyat tayo dun. Yun. Tara. Kapag ikaw ay pupunta ng Baguio, ito ang lugar na isa sa dapat mong puntahan. Ang lugar na ito ay tinatawag nilang Hidden Gem of Baguio City. Ito ay ang Bell Church. Ang Bell Church ay isang Taoist temple na kilala bilang isa sa pinakamapayapang lugar na pwede nating puntahan. Ang Bell Church ay matatagpuan sa boundary ng Baguio at La Trinidad. Kaya mga turista nang galing sa strawberry farm ay dumidiretso na dito. Pagpasok mo, makikita natin dito yung lotus pond, bells, dragons, and flags. Ganun na rin sa landscape nila na garden na sobrang ganda. Sa mga nagtatanong, ang pagpasok dito sa Bell Church ay merong entrance fee. 10 piso kada tao at kung mayroon ka namang dalang sasakyan, 20 pesos po ang parking. Ang pwede nating gawing aktibidad dito ay pwedeng mag-picture, mag-vlog, at mag-relax dahil sobrang ganda ng hangin at payapa ang lugar. Pag nasa taas na tayo ng Bell Church, makikita po natin ang view ng Quirino Hill. Ang Bell Church ay itinayo noong August 4, 1960 ng Chinese immigrants na nanggaling sa Canton, China, na ngayon ay tinatawag na Guangzhou. At ito ay pinamumunuan ni Nang Pi. Kaya kung ikaw ay nagbabalak na ng pumunta ng Baguio, idagdag mo na sa iyong listahan ang Bell Church. So next stop, dito naman kami ngayon guys sa may Mines View.
kayo mamili dito ng mga souvenirs tsaka pasalubong. Ang Mines View Park ay isa sa pinakakilala at pinaka-binibisita ng mga turista na tourist attraction dito sa Baguio City. Ang lugar na ito ay matatagpuan sa northeast side ng Baguio City. Pwede kayo pumunta dito pagkatapos magbisita sa The Mansion at sa The Right Park. Ang entrance fee ay 10 pesos lamang kada tao. Makikita natin dito ang mga iba't ibang klase ng mga tanim. Pwede kayong bumili pang pasalubong or pwede nyo rin pang display sa inyong bahay. Ang pwede nyong gawin dito ay mag-take ng pictures, mag-vlog, pwede rin kayo magsuot ng Igorot costume para sa inyong Instagram. Kapag nakarating na kayo sa view deck, makikita na natin dito ang magandang view ng mining town of Itogon. Kung kayo ay magutom, may mga pagkain naman dito na nagbebenta. Pusit, sir, mais. Pwede rin kayo dito bumili ng mga souvenirs, pampasalubong sa inyong pamilya. You got me singing way oh, oh. You look like a guy who could treat me right. Way oh, oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Way oh, oh. I could be the best thing in your life. Way oh, oh. You got me singing way oh, oh. You look like a guy who could treat me right. Way oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Way oh. I could be the best thing in your life. Maybe let's take a drive, take a Next up, dito kami guys sa may The Mansion and sa left side, right part po siya. So, sa The Mansion, bawal kami pumasok dito lang sa may gate. Ito tayo mamaya dun sa may right part. Ang The Mansion ay opisyal na summer palace ng presidente ng Pilipinas. Ito ay matatagpuan sa summer capital ng bansa, ang Baguio. Ito ay itinayo noong 1908 para magsilbi sa official summer residence of American Governors General. Ito ay nasira noong Second World War at na-rebuilt noong 1947. At ngayon, ito ay ginagamit para sa mga venue of important events kagaya ng mga second session ng United Nations. At ito ay nagsisilbi na rin bilang holiday home and working office ng bawat presidente ng Pilipinas kapag sila ay bibisita sa Baguio. I could be the best thing in your life. Maybe let's take a drive. So dito ako ngayon guys sa may right Park. sa may right park. Pero nasa left siya ng ng The Mansion. Makikita natin dito sa part na to ay mga mga puno, parke, tapos may mga souvenir dito. Gusto nyo bumili, kung gusto nyo pa-picture sa mga Igorot na costume, pwede. Pa-picture sa may kabayo, pwede. May bayad na 25 pesos. Malawak siya, tsaka maganda. Makikita natin sa right park ang mga nagbebenta ng mga souvenirs, mga pasalubong. So yan, pwede kayo sumakay dito guys. 25 pesos na yung bayad. Tapos may tatay. Punta lang kayo may tatay. I could be the best thing in your life. Maybe let's take a drive, take a drive. Boy, take a chance, will you let me Makikita rin natin dito guys mo yung mga paintings nila, sobrang ganda. Kaya naman kung gusto mong pumunta ng Baguio, idagdag mo na po sa iyong listahan ang The Mansion at ang The Right Park. Boy, take a chance, will you let me ride? I could be the best thing in your life. Maybe let's take a drive, take
nandito na kami ngayon sa may Botanical Garden ng Baguio. Grabe, ang dami na namin napuntahan. Mga 5 hours pa lang kami dito. Halos lahat mapupunta na namin. So may dalawa pa kami pupuntahan bago kami mag-lunch. So yung meron sa may Botanical Garden, literal na garden, sobrang laki at sobrang ganda ng mga tanawin at mga tanim. Ang Botanical Garden ay isa sa pinakamalawak at isa sa pinakabinibisita ng mga turista dito sa may Baguio. Kapag pupunta ka dito, bubungad sa iyo ang magandang sculpture na gawa sa bato. At ito ay nakapentura na bronze na nakareflect ang mga different rituals ng Cordillera tribes. Pwede ka rin magpa-picture sa mga totoong Igorots na nakasuot ng kanilang traditional clothes. Sa pagpasok, ang entrance fee ay 10 pesos para sa adult at 5 piso naman para sa children. Ang Botanical Garden ay matatagpuan sa 37 Leonard Wood Road, 2602 Baguio. Kung kayo ay nagko-commute lang, pwede rin po kayo gumamit ng Google Map para matuntun ito. Pagpasok, mararamdaman mo dito yung sariwa ng hangin, malamig na klima, at maraming mga tanim. Kaya naman sa video nito, samahan ninyo ako i-tour ang Botanical Garden ng Baguio City. Alam nyo ba noong unang panahon, bago ito makilala ng mga turista, ang Botanical Garden na ito ay may maraming pangalan. Una, ito ay naging Igorot Village dahil mayroon itong iba't ibang Cordillera huts at mga statue na nakadecorate sa park. Sunod naman, ipinangalan nila ito ng Imelda Park. Ito ay pinangalan nila sa ating First Lady noon na si Imelda Marcos. Pagkalipas ng mahabang taon, ipinangalan na nila nito ng Botanical and Zoological Garden. At sunod naman, ito ay naging Centennial Park para daw sa celebration ng 100 years ng Baguio City. Kung ikaw ay plantito o plantita, bagay sa iyo ang lugar na ito dahil marami silang mga tanim o mga bulaklak. Dito rin natin makikita ang mga iba't ibang klase ng uri ng cactus plant. Hanggang dito na lamang yung tour natin sa may Botanical Garden. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-subscribe ka na po at i-click ang notification bell nang sa kayo na yung maging updated ka pa sa mga bawat upload ko na video. So, it's guys, mag-alas 6. Dito kami sa baba, ito yung accommodation namin. Bali pupunta kami mamaya guys sa may night market, doon na rin kami mag-dinner. Tapos bukas meron pa, marami pa kaming pupuntahan. Kaso ngayon parang uulan tsaka lamig. So ito guys, gabi na, time check. 7 15. Ba't ano na nakalagay? So nandito kami ngayon sa may Burnham Park. Kaso gabi na. Mamaya punta kami sa may night market. Ang Burnham Park ay kilala bilang Burnham Park Reservation. Ito ay historic urban park
Ito ay matatagpuan sa may downtown Baguio City. Ang park na ito ay dinisenyo ng eponymous American architect at ng Baguio City planner. Ito ay si Daniel Burnham. Ito ay in-establish ni Leonard Wood noong August 6, 1925 at ngayon ay pagmamay-ari ng Department of Tourism. Sa video na ito, samahan niyo ako guys explore kahit gabi na ang Burnham Park ng Baguio City. Mamaya subukan na rin natin i-explore ang kanilang night street food at yung night market. Kaya tumuto ka lang sa video na ito hanggang dulo. Sa pagpasok sa Burnham Park, libre lang po ang entrance, wala pong bayad. Pwede rin kayo dito mag-rent ng big boat for only 300 pesos, good for 6 or 7 packs. Kung gusto nyo naman na may guide, may additional po na 50 pesos. Meron din sila ditong swan boat. Para sa small swan boat, good for 4 to 5 person, 150 pesos lang per boat. Kung gusto nyo naman big swan boat, good for 5 to 6 persons, for only 200 pesos. Para naman sa pontoon boat, good for 4 to 5 person, 150 pesos lang per boat. Meron din po silang pedal boat, for only 200 pesos, good for 2 to 3 persons. Kung gusto nyo naman ng guide or rower, additional 50 pesos. Akit tayo dito sa taas guys para abutan na natin lahat ng view at mga boats makikita natin. Sa bandang kanan guys, makikita natin yung SM ng Baguio City. Pwede rin tayo bumaba guys para mas makikita natin yung view at pwede rin tayo mag-picture. Pwede rin tayo mag-rent dito ng bike guys for only 50 pesos to 100 pesos. Mas okay pa sana guys na mas lawakan pa ng Baguio City yung mga pailong nila para mas maganda yung tingnan yung mga kalsada at iba pang mga view kapag gabi. So nakikita nyo kasi medyo madilim pa tsaka parang kulang pa ng mga ilaw. Ngayon naman guys, nandito na kami sa may street food nila. Bale open sila ng 9 PM. Bawal kami bumili ng 8 PM kasi nagpe-prepare sila tsaka dapat sabay sila sa pagbenta. Magsisimula sila ng 9 PM. Kaya kung nandito ka, mas okay na mag-start ka na magpa-reserve para eksaktong 9. Isi-serve na lang sa'yo yung mga binili mo. Kasi sa amin nung bumili pa kami tapos pumila, halos umabot kami ng ilang minuto para ma-serve sa amin yung mga pagkain kasi sobrang dami yung bumibili. Kaya mas okay na mas maaga pa mag-ikot-ikot ka na at alamin mo na kung ano yung gusto mong bilhin na pagkain para hindi rin masayang yung oras kasi marami ka pang mapupuntahan mamaya dito sa may night market. Bali ito itsura ng night market guys, bali hindi na ako nakapag-video dahil sobrang daming tao. Ganun din nagsisimula sila ng 9 PM at grabe yung mga paninda dito guys, sobrang mura at sobrang dami kang mapagpipilian. Kaya ganun na rin karami yung tao na bumibili. Ngayon naman balik tayo sa may street food na binili namin. Bali bumili kami ng vegetable shawarma, sobrang sarap for only 80 pesos lang. At saka ito yung binili namin guys, nakalimutan ko yung tawag pero meron silang tatlong flavor, chicken, pork at beef. Dito talaga naubos yung oras namin kasi sobrang dami yung pipila, tsaka parami yung bumibili. Kasi hanggang 10 lang kami, limited lang yung time namin kasi nasa ano lang kami, nakapag-book lang kami via travel agency. Kaya bawal na kami lumagpas sa oras. So yun lang guys, sobrang saya dito ma-experience may Burnham Park lalo na kapag gabi, marami kang mabibili. Kaya naman kung nagustuhan mong video nito, mag-subscribe ka na po at i-click ang notification bell nang sa gayon ay maging updated ka pa sa mga bawat upload ko na video. 10:15 PM na guys, sakto dumating na kami dito sa may accommodation namin, dito kami matutulog. Bale hindi po siya hotel, bahay lang po siya, malaking bahay at maraming kwarto. Bale sa isang kwarto, 4 katao po yung pwede, kaya saktong-sakto sa aming 4. Tingnan nyo guys, sobrang ganda. Ayan, ganito yung itsura niya. Bali bukas naman, pupunta naman tayo sa may Igorot Stone Kingdom. I-explore naman natin yon. Magpapahinga muna kami at bawiin namin yung tulog kasi wala pa kaming tulog. Kaya see you bukas sa Igorot. Ay 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 ugayam kalayaman
gayam galayaman Hanna kanin nandat dato Tain kanigan ganason Di kultura ang dilubong ugayam Kinatid kan respeto Dayaw kan kinapudno Yamanan mi da kayun apahu Kayo gayam galhayaman Ot yan nagdatimpo So hello guys, dito ako ngayon sa may Igorot Stone Kingdom. Explore natin guys kung anong meron dito. So bago tayo makapunta sa taas, may bayad yung ticket, 100 pesos sa adult, 80 pesos para sa kids. Ang Igorot Stone Kingdom ay isang bagong atraksyon na makikita natin sa Baguio City. Ito ay nagbukas lang noong 2021. Ito ay may lawak na 6,000 square meters. Sa unang tingin, ito ay parang ancient ruin ng isang lost civilization. Pero ito ay isang historical attraction. At ito ay base sa The Legend of Sabangan, na pinaniniwalaan na meron talagang Igorot Stone Kingdom noong unang panahon. Ang Igorot Stone Kingdom na ito ay pagmamay-ari ni Pio Velasco. Ang konsepto daw ng park na ito ay isang Igorot child fantasy of castles. Makikita natin sa loob ang isang wishing well at ulo ng puting kalabaw. Ayon sa may-ari, ang puting kalabaw daw ay sinyalis sa kanya na magsimula na raw siya magtayo ng isang Igorot Stone Kingdom. Dahil nung bata pa lang siya, ito na raw ang nakikita niya sa kanyang vision noong siya ay nasa Sabangan, Mount Province. Ayon din sa may-ari, hindi lang daw ito basta-basta stone wall lang na itinayo sa gilid ng bundok. Dahil ito ay may mga iba-ibang kwento na kumikilala sa bawat province ng Cordillera. Ayon kay Velasco, ginawa pa rin nila yung traditional riprap sa pagbuo ng Stone Kingdom. Parang kagaya rin ito sa may Banawe rice terraces na pinagpatong-patong na mga bato. Sa kanan kung napapansin ninyo, makikita rin natin dito ang modern days ng castle. Ito ay gawa sa cement at hollow blocks. Ang pinaka-main attraction dito sa Stone Kingdom ay ang tower na naglalarawan sa fantasy story, Nigatan at Nibangan. Sila ay igorot na babae at lalaki na nakasurvive sa isang malaking pinsala. Ang sabi rin ng may-ari, ang park nito ay representation of both of the new and old Igorot culture and values of the Cordillera people. Sa pag-akyat natin sa itaas, makikita natin dito ang mga Igorot costume. Pwede tayo dito mag-rent at mag-picture. Mamaya naman, akyatin natin ang modernong castle sa may kabila. Pwede natin gamitin ang Golden Bridge papunta sa modernong kastilyo. Ibinibida rin nila dito ang kanilang Igorot Gold Mine. Tara na, try natin pasukin yung kanilang gold mine. Mula sa modern castle, makikita na natin dito ang magandang view ng kanilang old castle.
Kung kayo ay nagugutom na sa pag-akyat, mayroon din po ditong nagtitinda ng mga pagkain. Naman guys, andito kami sa may Tamawan Village. Ayan. Ang Tamawan Village pala guys ay isang cultural and art center na itinayo ng mga local artists with a purpose. Ipinapakita nila dito at pinapreserve ang mga heritage of Cordillera. So sa nakikita nyo naman, may mga nakadisplay dito ng mga paintings. Kaya tamang-tama to guys, kapag pupunta kayo dito sa Baguio, ilagay nyo na po sa inyong pupuntahan ang Tamawan Village. Sa lugar pala na ito, makikita natin at malalaman natin yung origins and culture ng ating fellow Igorots. So sa mga nagtatanong, nag-travel agency lang kami dito para makapunta at nag-book na rin kami sa may Baguio Bisita website para makapag-create ng QR code. Sa pagpasok dito sa may Tamawan Village, yung hinahanap lang sa amin ay vaccination card. Yung Tamawan Village pala ay located siya sa may Pinsao proper ng Baguio City. Kung nagko-commute kayo, pwede rin naman kayo mag-Google Map or mag-taxi at sabihin nyo lang yung Tamawan Village. Bali, pasok tayo mamaya guys sa sketching area, pero ngayon, pasok muna tayo sa craft shop. Sobrang ganda yung mga gawa nila dito guys. Pwede tayong mamili at pwede rin tayong mamili ng kanilang mga pasalubong. Next, pwede rin tayo dito magpa-sketch ng ating mukha or kung ano, depende po sa inyo kung ano ipapagawa. So, mga nasa up to 30 minutes yung process. Pero meron pong bayad syempre. Next naman, akyat tayo dito guys. Ang sa loob, makikita natin dito na mga iba't ibang paintings din. May mga nagbebenta rin dito ng mga pagkain guys. So ito, nakita ko si kuya na nagbebenta ng taho. Bumili ako ng taho for only 15 pesos. Strawberry flavor na siya. Tsaka sobrang sarap. So, pwede rin tayo dito pumasok guys. Make sure na tanggalin natin yung sapatos natin bago pumasok. Kaso madilim, ayokong pumasok kasi nakakatakot. Sa pag-akyat at pagbaba dito guys, make sure na dandahan lang kayo kasi medyo madulas at medyo malumot yung mga daanan. Kasi sa baba nito, bangin na. Kaya make sure dandahan lang po sa pag-akyat at pagbaba. Bali ngayon, ikutin lang natin lahat yung buong area na to tapos baba na tayo.
So guys, dito na naman kami ngayon sa may Diplomat Hotel. Naririnig nyo? So yung entrance fee dito sa adult ay 10 piso, sa children ay 5 piso. Ito yung the 10 commandments, guys. Dito. Ang Diplomat Hotel ay isang historic building situated at top Dominican Hill in Baguio City. Ang pagtayo ng istruktura na ito ay para gawing bakasyonan at retreat house ng Dominican Order at sinimulan nila ito noong 1913. Nakatayo ito sa Burol kaya tinawag nila ito noon na Dominican Hill. Noong 1911, minsan na ito naging rest house at seminaryo hanggang ito ay naging isang paaralan at naging kilala na sa tawag nating Diplomat Hotel. Nung dumating ang World War II, ang lugar na ito ay naging kampo para matakasan ang mga Hapon. Pero nakakalungkot dahil kalaunan ito ay nilusob pa rin at pinagtutorture ang mga tao, nirape ang mga babae at pinugutan ng ulo ang mga madre at mga pari. Pinaniniwalaan din na ang hotel na ito ay nasunog at maraming tao ang natrap sa loob at namatay. Mayroon din daw dito na nurse na nag-suicide. Ito ay tumalon mula sa rooftop. At noong 1990 naman, ang hotel na ito ay nasira dahil sa lindol. Kagaya ko na nandito ngayon, maraming turista ang bumibisita sa Diplomat Hotel para masaksihan ang lumang hotel na ito. Pero alam nyo ba na may ibang mga tao na nakakaramdam ng kababalaghan na nababalot sa lugar na ito? Sabi nila, may nagpapakita raw dito na madre. At sa may fountain area naman, may maririnig ka raw dito na umiiyak na bata. Kaya tinatawag doon nila ito na Bloody Fountain dahil dito raw dinala ang mga bata at pinagpapatay. At ang iba naman ay sinasabi nila na may nagpapakita rin daw dito na pare na walang ulo. Siguro dahil sa mga nangyari noon, maraming kaluluwa ang mga di matahimik dahil sa karumal-dumal na pangyayari. Ang building na ito ay inayos dahil sa sira sa pambobomba noon. At ito ay na-remodeled para maging Diplomat Hotel ng Diplomat Hotels Incorporated. Pero ito ay natigil sa operasyon noong 1980 dahil ang manager, faith healer at psychic surgeon na si Antonio Agapito Agpaoa ay namatay sa loob ng building. Noong 2005, ang City of Baguio ay kinuha ang property na ito at pinangalan ng Heritage Hill and Nature Park. At ngayon ay historic site at pwede itong rentahan para sa kasal, prenup shoot, tapings at iba pang mga selebrasyon.
Kaya naman kung gusto mo magbagyo, hindi dapat mawawala sa iyong listahan ang Diplomat Hotel. Dahil kagaya nga ng sabi nila, kung nagsasalita ang mga pader, marami na sanang naikwento tungkol sa mga nakaraan. Ayan. Mainit yung panahon pero yung hangin malamig. Kaya hindi ako pinagpapawisan. Lang guys, hanggang dito na lamang yung vlog natin about dito sa may Baguio City. Kung nagustuhan mo yung video na ito, mag-subscribe ka na po at click ang notification bell nang sa ganyan ay maging updated ka pa sa mga about upload ko na video. Kung nanonood ka naman yung sa may Facebook page, paki-click na po yung follow para ma-notify ka pa sa mga about upload ko na video. Maraming salamat po sa inyong panonood.